Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Hey guys, so good day sa ating lahat. May sisala ko sa inyo na information about dito sa Aerox version 1 pero keyless type. So nangyari dito, namamatay-matay. And then may error siyang error na error 12 na pakita ko lang sa inyo na na-diagnose ko kanina. In-screenshot ko lang siya. So ito yung mga error na lumalabas sa kanya. Ayan siya. Ang dami niyang error. Ayan o, pati total position connected. Ayan, connected siya doon. Ayan siya. Yung error 12 niya naka-green naman. So ibig sabihin kapag gumigreen kasi good kasi ang resulta niyan dito sa tools natin. So may papakita ko sa inyong information na good dito sa tools natin, pero gagamitan natin siya ng tools para makita nyo talaga, ma-confirm natin na talagang good siya or hindi. Okay, so balik tayo dun sa diagnose. Pakita ko sa inyo ang okay, yan siya. So ito siya ngayon, nakakabit kasi yung magneto. So start natin. Okay, yan, pag nakita nyo yan, lumalabas naman dito ay good. Yan siya. Then kapag chinek ko, checking ko siya habang naka-live yun, maandar yun, gamit yung ating smart FI2. So lumalabas dito sa status ay good. So ibig sabihin pag good, wala siya dapat palitan. Pero guys, pakita ko sa inyo, i-confirm ko sa inyo yung good na lumalabas sa mga tools na to. Kasi yan yung naka-record yun kapag ganyan ang laruan ng CKP sensor ay good. Pero tingnan nyo to guys, may papakita ko sa inyo na idea. Yan ganyan siya. Okay. So off ko muna yung motor, pakita ko sa inyo yung isa kong tools na ginagamit. Ito naman siya, papakita ko sa inyo kung good siya or hindi. Ayun siya, tuloy-tuloy pa rin siya, good nakalagay. Okay, kalasin ko muna. Ito pa guys, isang palatandaan na sira yung ating CKP. Lumalabas doon ay good. Pakinggan nyo yung yung IEC valve. Ayun, narinig nyo. Ayun ayun siya, gumagalaw siya mag-isa, naka-off naman yung susian. So isa yun sa palatandaan na may problema tayo sa CKP, pero lumalabas sa tools ay good. Kukonfirm natin yan guys, buksin natin yung magneto. Ito guys, nakakalas yung magneto. So wala na magnet na dumidikit dito sa kanyang sensor. Ito yung sensor guys, kaya possible na nasira sa gawa ng napasok siya ng langis, tumatagas yung oil seal doon sa may magneto na yan, so may crankshaft galing. Okay, so ito yung status ng ating tools. So pag lalagyan ko siya ng magnet, ayan, gagalawin ko siya, makikita nyo siya gumagalaw. Ayan, kita nyo ng magnet. Ayan, kita nyo. Okay, dito ko lang gumagalaw yung ito siya. Ayan, pag minagnet ko siya, nag-green. Ayan, pag binitawan ko, naiiwan siya, naka-green pa rin. Wala na guys yung magnet, hindi na nakadikit, pero naka-green pa rin. Dapat kasi lahat yan naka-red. Nagalawin ko pa yung isa pa. Ayun, nakita nyo, ulitin ko. Ayun naiiwan siya. Ayun pero lumalabas good. Okay, so wala nakalagay na magnet pero naka-green. Ngayon, i-confirm natin gamit yung ating tools. Papakita ko naman sa inyo gamit itong tools na to. Ano ba yung pinagkaiba ng ilaw? Sabi kasi nila ilaw lang daw yun, hindi daw accurate kasi yan Ang accurate daw yung R&D nila. Pero yan, tingnan nyo guys papakita ko sa inyo kung sira or hindi yung CKP. At papakita ko sa inyo yung bago na ikakabit ko. Aftermarket lang din. Okay. Ito naman guys, gamit yung aking CKP simulator. Ayan. So disconnected na siya doon sa tools natin. So i-on ko yung switch, makikita nyo yun. Dapat dito walang iilaw yan. Yan, apat na yan, yung blue, tapos tatlong red na. Wala dapat ilaw dyan. So nangyari guys, may umiilaw agad. Ibig sabihin, grounded yung isang sensor dyan, isang hole. So kaya yung IEC doon, pitik ng pitik din siya, galaw siya ng galaw kasi laging naka-on ito. So connected sa IEC yung ating CKP. Ayan
Okay? So, pakita ko sa inyo guys ha. Mamagnetin ko. O, kita nyo umilaw. Pag bitaw ko dapat mamatay. Siya naka-steady pa rin. Yung isa naman, ilalim. Ayan, umilaw. Yung sa pinaka-ilalim. Pag bitaw ko, nakailaw pa rin. Dito naman sa pulser, yung connected sa kuryente, ayan, wala siyang response. Mahina na yung response niya. Ayan o, minamagnet ko na yun ha. Wala na siya. So, yung kuryente na yan, nawawala. Kaya namamatay ang motor. Dapat mamamatayan sila pag bitaw ko ng magnet. So, hindi namatay, ibig sabihin, sira tong CKP na yan. Papalitan natin siya ng CKP. Okay? Yan guys, mamaya pakita ko sa inyo pag napalitan ko ng CKP. Papakita ko sa inyo yung bago. Okay, so ito na yung aftermarket ko na CKP. Ayan. So pangkilis yan. Okay, so on lang natin. So dapat pag on natin, hindi ilaw yung apat na yan. Okay, so nakita nyo, hindi siya umiilaw. Then, iilaw lang sa pag binagnet. Ayan o. Ayan, tingnan nyo, umiilaw siya. Pag bitaw ko, yun yung kuryente, connected sa ano yan, pulser tawag kasi dyan eh. Siya yung nagbibigay ng ignite dun sa, makikita nyo sa spark plug. Ayan o. So umilaw siya. Next ito. Next ito. Next yung whole tree. Ayan siya o, namamatay. So good yan o. Good siya. Ayan. So ibig sabihin, yung dati niya na yun, nakakabit na yun, confirm talaga na sira yun. Pero lumalabas sa ating tools ay good. Okay. So ito, tetesting ko rin mamaya sa tools natin kung ano naman ang result ito. Baka naman ang kabaliktaran eh. So good dito, doon bad eh. So papakita natin mamaya doon naman sa ating Smart FI kung ano magiging resulta. Kakabit ko muna dito, linisan ko muna ito. Ayan, dami kasing alikabok ko. Basa-basa pa ng langis. Okay, so linisan ko muna siya. Okay guys, so ito na yung bago nating CKP. So testingin natin yung tools. Okay natin siya. So makikita nyo guys oh, lahat yan naka-off. Yan naka-red oh. So walang naka-on, ibig sabihin yan ang good. Okay. Kanina kasi may naka-on agad. Ngayon, mamagnetin ko siya. So pag minagnet ko, may ilaw dapat diyan. Okay. Ay, sorry, hindi pala nakakabit. Hindi nakakabit yung ating socket sa CKP. Kaya pala walang umilaw. Ayan, kinabit ko na siya. Tapos off ko. On ko ulit. Ayan siya guys, oh. Wala siyang naka-on. Ayan oh. Okay. Then testing. Natin kung magpa-function. Ayun. Nag-green 5 times para mag-good. Ayan oh. Pag minamagnet ko, pag binitawan ko, namamatay. Ito rin. Pag minamagnet ko, ilaw siya. Then mag-good, tapos mamatay. Okay. So, ganun din sa isa. Yan, good. Yung isa din pinakababa. Ayun. Whole one. Ayan. Okay siya. Yan o. Good. Taas naman. Ayan. Bitaw. Ayan. Good shot. Nag-off siya. Ibig sabihin, yan yung good. Okay. So mamaya testingin naman natin kapag umaandar. So all good na yan guys o. Okay. All good na siya. Ngayon pag umaandar, testingin naman natin kung ano yung magiging resulta ng kanyang status. Okay, so ikabit mo natin, i-fix muna natin ito. Nakabit na yung magneto, then start natin siya. Okay, on mo na yung susiyahan. Yan. Start. Yan, makikita nyo siya oh. All good. Ayan siya oh. So yan na siya. Okay. Then gumagalaw siya. Ngayon, check natin status. Checking. Ayan, good na siya. Oh, good din siya. Kanina good din naman. Oh, di ba? Nga lang guys, hindi porke na lumalabas ang good. Yun na yun. So may tamang pag-check niyan guys. Sana yung ginawa nating guide ngayon, in case na ma-encounter nyo yun guys, di ba? So sana ma-apply nyo rin sa mga ginagawa nyong motor na hindi basta na good siya ay okay na. Okay? So kahit may tools na mamahalin, talagang kailangan natin i-double check. So yun guys, yung tools natin na ganito, open slot pa rin yan sa mga gustong magpa-reserve or umorder. Available pa ito pa-reserve lang kayo sa akin. Okay, so ayun, so bubuin natin itong motor to, then
observe natin at hintayin natin yung feedback ng client kung ano magiging resulta. Okay, so sakit naman doon na 3, wala naman sunog. So next natin gagawin dito, ayusin pa natin yung IEC kasi may nilagay doon na NFI daw to, ay pinlining yung throttle body, pero may nilagay daw na tukod kasi wala silang tools, kulang pa sa pang reset. Okay, so doon naman sa next video, abangan nyo yun guys. Yan, ito na guys yung IEC, sinama ko na sa video. So pag inikot mo siya, ayun, hindi gumagalaw yung rotor. Pag pitikin mo siya, ayaw gawa ng nilagyan ng pansamantalan na natukod para maayos ang minor. Yan kasi ang magagawa natin kapag wala tayong tools na proper para pang reset nito. Then tingnan mo mangyayari sa spring, na-deform yung dulo. Ayun, pero pwede pa naman yan. Babalik rin natin yung spring. Okay, so dun sa galing, ayun, dinukot ko na lang guys kasi ang dami kasing kakalasin. So hindi ko talaga ugali magdukot, pero sa kasi may gagawin pa ako kaya ayan. Okay, so yung spring naman good pa to, babalik rin ko lang. So kalasin ko muna tong rotor. Ayan, madali lang gumawa nito guys, basic lang naman ng itong IEC na to. Hindi mo kailangan lagyan ng tukod to, basta mayroon ka ng proper tools. Yun nga lang talaga, pag wala kang proper tools ay sigurado yan mapupunta ka dito sa sikip pa. Tingnan pinersa siya ipasok. Tanggalin ko muna guys, nakawanan kasi ako. So yan yung nilagay, pinutol ko na lang kasi sumikip na dun sa lagayan. So ibabalik na natin yung kanyang rotor. Okay, so gagawin lang natin dito, tanggalin natin yung spring. So deform siya, ito hindi pa, baliktarin lang natin siya, pwede naman yan Okay, yan. Tapos iikutin lang natin ulit, ilalak natin ito sa loob para mag-good uli. So ito na yon, binaliktad ko muna yung spring, nilagay ko sa baba. Then so pre-wheel lang ito guys, walang bilang ito, walang 12 turn, walang 6 turn ito guys, kahit sang ikot lang ito. So nilagay nyo lang dito banda, tansyahin nyo lang dito. Ayan, kasi ang magde-decide naman ng ikot nito, hindi yung ikot natin, yung computer box mismo, kasi nakaprogram ko ilang ikot dapat ito or anong calibration ito. So computer box ang masusunod dito. So yun, kabit na natin doon sa lagayan. Okay, so nakabit na. So on lang ito, so start lang natin. Ayan. So start lang. Ayan siya. So observe natin yung minor. Ayan. Pero syempre hindi yun natatapos doon. Ayan, itatama natin siya gamit yung ating tools. I-reset pa natin siya. So madali lang po, gamitan natin siya ng Smart FI ulit natin. Kukulik natin sa ating tools. Off, on, then connect. Ayan. So nakasalpak lang yung ating K-line. Ayan ating Smart FI. Ayan siya, naka-on. Ayan siya, papasok siya. Then mariread niya yung ating motor. So nakalagay dyan ay Aerox 1.5 ABS na version, Thailand brand, Thailand na gawa. Diagnose lang natin. Then punta tayo sa Read DTC. Ayan, off on, tapos tuloy para makapasok dun sa kanyang memory. Yan, then ayan yung mga error kanina. Yan, naging blue na siya, kaya na red to ay green. So naging blue na siya. Then i-clear na natin. Okay, clear na natin siya. Okay, off, on, then continue. Yan. Yan. So okay na siya, full code, clear na. Ngayon balik ulit tayo sa diagnose. Ayos natin yan. Okay, then automatic search natin yan. So sa mga version 1, kailangan natin off on ang ignition switch. Yan, off on lang yan. Then continue tayo para ma-read niya. Then diagnose lang. Then punta tayo sa check sensor. Tingnan natin kung meron tayong hindi dyan. So balik tayo. Pasok tayo sa special function. Okay. So bago pala special function,
pasok muna tayo sa engine data. Tingnan natin yung kanyang percentage ng IEC. Okay. So, off on. Ganun lang, then continue. Yan, basic lang yan guys. Then start. Yan, makikita natin RPM ang taas oh. Ayan, so kaya nilagyan ng tukod yung tumaas. Kasi ang percent natin ito 39. Okay, 39% kailangan yan ay 30 to 15. So ang taas niyan, gagawin natin, off muna natin dahil mataas kasi magkaka-error yan. So connect ulit natin. Yan. Okay guys, so continue tayo. May ano kasi namin sa barangay ina-announce. Okay, so punta lang tayo sa special function. Okay, then punta tayo sa IEC reset. Ayan, tingnan natin kung gagana siya dito. Then okay, off on, so si Ann. Then continue. Ayan. Isa nyo lang guys, medyo maingay sa barangay, pero okay lang yan, sundan nyo lang to. So ayan, status niya ay naka 2 siya. Then hindi, manifold pala to, manifold yan. Ang kailangan natin ay IEC. Magre-reset tayo ng IEC. Ito. Okay, off on tayo. So yun nga, ito nga. Tapos start lang natin. Ayan. Okay. Okay, so na-click natin start, back. Then punta tayo sa clear. Tingnan natin sa red fold code kung meron pa ba nababasa. Off on. Okay natin. So wala na isang error. Ano na lang to, 247. So back na, okay na to. Then sa kanyang ito ECM reset, di ko alam guys kung gumagana to sa Yamaha kasi nakita ko lang to, try natin. Ayan, so tingnan natin kung gumagana to sa ating Smart FI. Off on, reset na rin natin yan. Okay. At para naman po doon sa gusto pang magparehistro ng kanilang national ID, pupunta na po dito sa Reminto Barangay Hall at magdala po ng isang valid ID. Okay, so hindi pala gumagana, akala ko gumagana sa Yamaha. Tinesting ko lang guys. So back tayo, tingnan na tayo sa live data. Okay, so tingnan natin ngayon ang kanyang status ng IEC. Ayan, so start. Ayan guys, makikita nyo 24 na siya. Then yung kanyang minor 16 na siya guys oh. So good na siya. So medyo kakaiba lang talaga yung function ng Smart FI. Ayan, so 20%. Ang target natin dito ay 30 to 15, 30 and 15, ganoon percent. So good na to guys. Ayan o. So good na yung ano din andar. So off, on. Ayan, so back lang natin. Ayun no. Okay, back. Confirm lang natin. Medyo magproseso lang talaga siya guys. So bago natin bitawan ng motor, sure natin na good. Meron naman akong MST pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung nagiging function kapag ang Smart FI 2 ang gamit natin. Okay? Sa mga gumagamit ng Smart FI 2, so ganyan lang natin siya kakalikutin guys. Napaka basic lang. Off on lang, siyan, then continue, start. Ayan. Ayan. So normal na yung minor 16 na siya. Yung target ng IEC, good na siya guys. Okay, so wala naman tayong ibang error, lahat naman halos na nakalagay na parameter halos good. Okay, so sa RP makikita nyo noon meron tong graph. Ayan o, pwede tayo mag graph yan, makikita nyo yung graph nyan guys. Ganda to guys, ang tools na to. May bago pa siyang update sa remap. Ayan o, pwede na kayo magtono dito guys sa remap. Meron na siyang pang Yamaha din o. Ayan o, kompleto na siya guys oh, kung anong mga motor. Then meron siyang pwede ka magtono ng may mga guide na rin siya. Okay, so sana guys may natutunan kayo ngayong araw kahit konti na ganong idea na binigay ko gamit yung itong ating motor ay Aerox. Ayan, so ganyan, kung ganyan yung mga tools nyo, so ganun lang kasimple gamitin yung tools natin. Okay, so bye bye.